Yung mensahe po natin ngayong umaga ay manatiling positibo sa isang negatibong kapaligiran. Kanina po ay sa ating pong opening song ay ramdam po kaagad, no? Yun pong puno-puno ng positivity ang bawat isa sa atin. Kasi ang bawat isa ay talagang kumakamay sa ating mga kapatid, no, sa pananampalataya. Kaya mas maganda po na sa bawat Sunday na tayo po ay magsisimula sa ating pananambahan sa Panginoon ay napakainam na ating pong batiin, kumustahin ang bawat isa. Amen? Dapat walang makakaligtas. Dapat wala tayong mapatlangan. Dapat wala tayong anong tawag niyan? Maiwasan, no? O malimutan na individual para i-welcome po sila at batiin natin sila at kumustahin ang kanilang buhay. Ang ating pong pagkamay ay nagsasabing kumusta ka na. Yun po ang mensahe po noon. Amen? At dahil po yung mensahe natin ngayong umaga ay manatiling positibo sa isang negatibong kapaligiran. Sabihin mo muna sa katabi mo, kapatid, be positive. Ano? Be positive. Ano? At yan pong mga kataga po na yan ay nagbibigay ng kalakasan, ano, sa bawat isa, sa sinabihan mo at sa mismo ikaw ang nagsabi sa kanya. Okay? Yun po ba yung naramdaman ninyo? Baka nagkakamali ako eh. Hello? Masaya po ba tayo na tayo po ay nasabihan ng be positive? Masaya ka rin ba na ikaw yung nagsabing be positive? Hindi po nangangahulugan na ikaw ay nagsabi na hindi yan makita sa buhay mo. Dapat po, mayroon pong magandang feedback, may magandang impact, no, sa buhay mo. Yung sinabi mo at yung ikaw mismo, o yung sinabihan mo at ikaw mismo yung nagsabi. Tayo po isang daling ibuko at tayo po manalangin. Father God, we are so grateful, Lord, sa umagang ito na kahit masama ang panahon, nakakaranas kami ng bagyong Krising. Subalit, Panginoon, patuloy mo pa rin pinapatunayan sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang iyong katapatan sa aming pong buhay. Ginising ko kami ngayong umaga na puno-puno ng buhay at lakas. At yan po ay sapat na upang amin pong ipahayag sa iyo, Panginoon, ang aming kagalakan na nadarama o God. Kaya kami ngayong umaga ay nadarito sa iyo pong harapan, magpupuri, magpapasalamat at sasamba sa iyo, Panginoon, dahil karapat-dapat kang sambahin at itataas sa aming pong mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming pong pakikinig, kami po ay iyong patawarin sa aming mga pagkakasala at anumang aming karumihan. Kaya po na kami ay lumapit sa iyo at makinig, Panginoon, ang mga mensahe mo. Lord, na may malinis na kalooban, Panginoon, upang ang iyong pagpapala ay malaya na makakapasok sa aming puso, sa aming buhay, maging sa aming kaisipan, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, we ask you, Holy Spirit, to be with us, O God. Wala po kaming kakayanan, wala po kaming lakas, wala po kaming talino. Subalit dahil sa iyo, Panginoon, sa iyong banal na presensya, ang iyong banal na Espiritu ang magbibigay sa amin ng lahat ng iyan, Panginoon. Upang ang iyong mensahe ngayong umaga sa bawat isa sa amin ay magiging makatotohanan, magiging makaguluhan, at ito po'y aming maisabuhay sa aming pong pang-araw-araw. Give us wisdom, Lord, upang maunawaan po namin ang hiwaga ng iyong mga magsalita ngayong umaga. Salamat po, Diyos, gabayan at samahan mo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Manatiling positibo sa isang negatibong kapaligiran. Tayo po ay nabubuhay sa isang negatibong mundo. Sabi nga ng Panginoong Jesus sa John 16:33, magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang negatibong mundo na ito ay napaka-rami pong mga problema. Marami po tayong nakikita, naririnig na mga pangyayari na kung saan ay negatibo. At tayo po mismo
sa ating sarili, habang ito'y ating pinapakinggan, habang ito'y ating nakikita, nararanasan, tayo po ay apektado sa lahat ng ito. Amen. Lahat po tayo ay apektado. Andiyan po yung karahasan, digmaan, krimen, at dito lang sa ating pong bansa ay makikita po natin yung napakaraming kaguluhan sa politika, drugs, krimen, no? Iba't ibang mga pangyayari sa ating pong buhay, sa ating pong kapaligiran. Subalit, sa mensahe po ng ating Panginoon ngayong umaga, bakit parang nandyan na yata yun? Okay. Thank you. Binago ko kasi yung paghawak ng control, no? Kasi yung aking pong naliri sa kanan ay napakalaki. Kaya kung ano-anong napipindot. Ano? So, sabi po kanina, sa mensahe po ngayong umaga ng ating Panginoon, ito po ay punong-puno ng paghamon. Ano po ang hamon? Hindi tayo dapat maging negatibong tao. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, huwag kang maging nega. Amen. Huwag kang maging nega. No? Sabi nga ng sulat ni Apostol Pablo sa kanya sa Pilipos, chapter 3, verse 1, sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Okay? Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para malayo kayo sa kapahamakan. Napakaganda pong encouragement, yung pong sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos at sa atin po na nagbabasa at nagikinig ng kanya pong mga salita. Sabi niya, magalak kayo sa Panginoon. Magalak kayo sa Panginoon. At para sa Kanya, sabi niya, hindi kaabalahan sa akin kahit paulit-ulit itong sabihin sa inyo, kahit paulit-ulit itong isulat itong salita na ito, hindi ito magiging kaabalahan sa akin. Bakit? Sapagkat meron itong magandang benepisyo sa bawat isa sa ating lahat. Mayroon pong magandang benepisyo ito sa bawat isa sa atin. Ang ibig sabihin po ni Paul ay ang magalakin na tao at puno-puno ng positibong kaisipan ay malalayo sa anumang stress at anumang depresyon. Amen? The reason why na binigyan niya po ng diin dito na sabi niya magalak kayo sa Panginoon dahil alam niya at siya mismo personal niyang naranasan yung kasiyahan, yung kagalakan, yung masarap at magandang pakiramdam na naglilingkod ka sa Panginoon kahit maraming mga negatibong pangyayari sa iyong kapaligiran. Kaya dapat tayong tumuon sa mga positibong kaisipan at papuri. Sabi nga ng talatang binasa natin kanina, yung mga bagay na totoo dapat makatarungan. No, mga bagay na kung saan ay dalisay, mga bagay na kung saan ay kaibig-ibig, at may magagandang ulat, no, sa atin. At kung meron tayong anumang kabutihan na nararanasan, magpuri tayo sa Panginoon. Papurihan mo ang Diyos. Kung may ginawa sa iyo ang iyong kapwa, pasalamatan mo siya at purihin mo siya sa kanyang magandang ginawa. Gayon pa man, kung minsan ang mga Kristiyano, tayo pong mga Kristiyano ay meron pong mga negatibong pagrereklamo. May mga Kristiyano na kung saan ay hindi nakukontento. May mga tao na kung saan ay sa halip na positive mind, yun ang ilalagay natin po sa ating mga isipan ay pinupuno pa natin o pinipili pa natin punuin ito yung ating kaisipan ng mga negatibo. Kaya po ang sabi dito ni Apostol Pablo, yung hamon niya sa atin, paano tayo mananatiling positibo sa negatibong kapaligiran? Paano ka ba tayo magiging positibo, manatiling positibo sa negatibong kapaligiran? Una, dapat tayong tumugon sa pag-ibig ng Diyos.
Dapat tayong tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin niya? Mahal tayo ng Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos. Sa kabila ng mga negatibong pangyayari. Kanina ang ganda po ng inawit natin. No? At mas lalong tumatag sa akin yung Holy Forever at saka What a Beautiful Name It Is. It talks about kung gaano po kalaki, kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano? Napakahalaga po na ilagay natin sa ating isipan yung salitang mahal tayo ng Diyos. Amen? Mahal ka ng Diyos kahit anuman ang mga pinagdadaanan mong problema, mahal ka ng Diyos. Hindi na mabawasan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi na mabawasan. Hindi katulad ng pagmamahal ng tao. Pagka ang tao po ay may nakikita negative sa kanyang kapwa, mababawasan ang kanyang pagmamahal. Ano? Mababawasan. But the love of God remains steadfast. Hindi po nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nanatili siyang nagmamahal dahil yan ang kanyang karakter. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay mapagmahal. At ang pag-ibig ng Diyos ay ipinakita niya yan. Ipinadama niya yan sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. At tumingin ka lang sa paligid mo at buksan mo ang iyong mga paningin. Makikita mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kung gaano ka iniibig ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng kanyang mga nilikha. Ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag din sa Biblia. Kaya kapag dapat natin itong basahin, yung Bible, no? Dapat lagi natin itong basahin sapagkat dito po nakatala yung lahat ng sinasabi ng ating Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Ang problema, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Madalas natin nakakalimutan na magbasa ng Bible. Kaya, hindi rin po natin, hindi rin na ipapahayag ng Diyos sa atin yung kanyang pagmamahal. Kasi bakit? Hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Church, dito sa ating Bible, dito nakatala ang lahat ng mga ipinapahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ang pag-ibig ng Diyos ay malinaw na nakikita natin o nakita natin sa cross ng Kalbaryo. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag ikaw ay nakakaranas ng maraming mga suliranin sa buhay, nakikita mo yung iba't ibang krimen, maruming politika sa ating bansa. Dumaranas ka ng mga personal na problema sa trabaho mo, sa kaibigan mo, sa ministry mo, sa lahat. Tumingin ka lang sa cross. O kaya alalahanin mo yung cross. Ano bang meron sa cross? Kasi pastor, wala namang tao dyan sa cross eh. Yes, totoo yan. Dahil si Jesus ay hindi naman nanatili nakabako sa cross at nanatiling patay. Si Jesus po ay muling nabuhay. Inalis niya sa cross nung siya po ay namatay. Pagkatapos ay inilibing. Subalit hindi siya natili sa kamatayan. Siya po ay muling nabuhay. That is the symbol of the cross. The death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Bakit siya namatay at muling nabuhay? Para sa iyo. Para sa ating lahat. Ganyan niya tayo kamahal. Isinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay. Naibako siya sa cross na yan para sa atin. Para sa ating lahat.
So every time we experience yung mga kahirapan, nakakaranas tayo ng anumang mga negatibong pangyayari sa ating buhay, look at the cross. Amen? Tumingin ka lang sa cross. Kahit wala kang nakikita ng tao dyan, pero na nakapako, pero kung sa puso mo, kung sa isip mo, si Kristo ay nanatili sa iyong buhay, then, doon mo mararamdaman kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon. Amen? Ganon po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung magulo man ang ating kapaligiran, wala tayong ibang gagawin kundi manalangin, magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi po ng binasa natin talata kanina, Philippians chapter 4 verse 6. Dapat tayong manalangin, dapat tayong magpasalamat sa Diyos. At yung pagbibigay sa atin ng Diyos ng panibagong buhay sa bawat umaga ay sapat na para tayong lumapit sa Diyos at tumingin sa cross, alalahanin ang kanyang ginawa kung gaano niya tayo kamahal. So, church, una, paano tayo maging positibo sa negatibong kapaligiran? Unahin mong alalahanin ang pag-ibig ng Diyos. At tumugon ka sa kung paano ng Diyos ipinagama ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. Ikalawa, dapat natin i-reprogram ang ating pag-iisip. Dapat natin i-reprogram ang ating pag-iisip. Sabihin na natin ulit, dapat natin i-reprogram ang ating pag-iisip. Sabi po ng verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip. Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Bakit kailangan po natin i-reprogram ang ating isip? Sapagkat palagi po tayong binubomba ng mga negatibong mensahe. Araw-araw, minsan nga, oras-oras, binubomba tayo ng mga negatibong mensahe. Sa panahon ngayon, kung meron pong magandang nangyayari sa modern technology, ay meron din po itong downside sa atin, lalo na po yung instant na communication. Maraming downside ito sa atin. Nag-research nga ako, alam niyo po kung ilang halimbawa ng mga instant communication sa atin ngayon, 17. Ewan ko kung kayo po yung nag-research, baka sobra pa sa 17. Ibig sabihin, ang dami pong mga paraan na kung saan ay madalas pong makarating sa atin na mensahe. Mabilis po yung paraan ngayon na kung saan makapag-transmit din tayo ng mensahe sa iba. Andyan yung Messenger, andyan yung Facebook, andyan yung YouTube, yung WhatsApp, Viber. Ang dami. Yung instant communication ngayon. Dati makikita lang natin, yung mga chismosa, nag-uumpukan. Alam mo na kaagad na sila ay nag-chismis. Ano? Kasi nag-selfie po sila. Selfie. Nakita. Pero ngayon, di ba? Ngayon, meron ng group chat. Ngayon, nagkaroon ng Facebook. Ngayon, meron ng WhatsApp. Ang dami na pong mga ganong mga pangyayari sa ating buhay o sa ating pong kapaligiran. Dati, pagka magpapadala ka ng mensahe sa probinsya, gagamit ka pa ng telegram para medyo mabilis-bilis. Pero ngayon, in seconds lang, makakapagdala ka na kaagad ng mensahe, lalo na kapag ka-emergency. Mayroon pong mga downside. Ito pong mga instant communication ngayon.
Ibig sabihin, dahil po sa ganong mga mabilis na nakakapag-transmit tayo ng mga mensahe at nakakatanggap tayo ng mensahe, ay mabilis din po tayong mamulat sa kung ano ang mga nangyayari sa ating po kapaligiran. Yung gera sa Iran at saka Israel, segundo lamang, di ba? Agad natin nabalitaan. So, ang dami po ng mga instant communication. Minsan, pagka gano'n po yung narinig natin balita o napapanood natin balita, ano kaagad ang kasunod pag halimbawa may gera, pagtaas ng gasolina, ng langis, pagtaas ng mga bilihin, mataas na taripa, no? Sa Amerika. Kaya lahat po ay apektado. Lahat ng mararahas na pangyayari ay agad-agad na naiuulat at nakakarating sa atin. At dahil po sa ganitong mga negatibong pangyayari, ito po yung sinasabi kong downside. Meron po itong psychological effect at panganib sa ating mga tao. Sa atin po na nakakakita, nakakarinig na ganito pong mga negatibong pangyayari, mayroon pong psychological effect sa atin. Sino yung nanay at tatay dito na noong pumutok ang giyera sa Iraq at sa Iran at Israel ay agad na lang alala? Dahil ang kasunod noon ay mataas na presyo ng langis at ang mga bilihin. Domino effect yan. Domino effect. Kahit sa akin, sabi ko, ang taas na naman ng, dahil sa gera, ang taas na naman ng presyo ng gasolina. Ano pang kikitain ko nito? Ano pang kikitain nito ng mga namamasada, mga riders? Ano magiging epekto nun? Parang katamarin kang bumiyahe. No, kasi yung kikitain mo lang, mapupunta lang sa gasolina. Ano? Eh si tata, gusto niya nang palitan yung motor niya. Ano? Ang lakas kumain ng gasolina. Ano? Nabenta na ba? Nabenta na, hindi pa. Ano? Nakakatamad bumangon, nakakatamad kumilos. Para nakakatamad maghanap buhay. Kasi alam mo na yung kikitain mo ay mas malaki pa ang mapupunta doon sa gasolinahan. Yung maintenance ng motor, ng sasakyan. So nakaka-apekto po ito psychologically at meron din po itong physical na panganib sa atin. Dahil po sa mga negatibong input na atin po nakikita, napapanood at maririnig. Kaya nasabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip. Ano ang dapat laman ng ating isip? Yung mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Kaya sa panahon po natin ngayon, bigyan natin ng kahalagahan ang pagpapatibay ng ating pananampalataya. Yan lamang ang tanging nating magagawa. Patibayin po natin ang ating pananampalataya. Pananampalataya natin sa ating Panginoon. Sa paano po paraan? Sa paano paraan natin mapapatibay
mapatibay ang ating pananampalataya, pagbuo ng isang devotional na pamumuhay. Magkaroon ka ng devotional araw-araw. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kung ang atin pong naririnig ay puro mga negatibo at masasamang balita sa ating paligid, basahin mo yung mabuting balita, ang Biblia. Amen? Pagka ang iyong isipan ay puno na ng masasamang balita, negatibo, kunin mo yung mabuting balita at basahin mo. Amen? Araw-araw, huwag natin kakalimutan yung pagbabasa ng Bible at panalangin. Magsimula sa bawat araw na kung saan ay nagpapasalamat ka sa Panginoon. Kahit problema yung dumarating sa iyo, pasalamatan mo. Bakit? Dahil pag mayroon kang problema, yan po ay nangangahulugan lamang na gusto ng Panginoon na tumatag ka sa iyong pananampalataya. Hindi po nagbibigay si Lord ng mga problema o suliranin na hindi natin kaya. Nagbibigay sa halip si Lord ay nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin yan. Sa halip, pasalamatan mo. Kung meron mga negatibo o meron, kahit yan po ay mga negatibo man na dumarating sa buhay mo, pasalamatan mo yan. Dahil mayroong mensahe si Lord para sa iyo. Kung bakit mo yan nararanasan. At asahan mo na darating ang tulong ng ating Panginoon. Asahan mo. Ikatlo, dapat natin kilalanin ang pinakamahusay sa iba. Ulitin nga natin. Dapat natin kilalanin ang pinakamahusay sa iba. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Lahat po ng tao ay hindi perfecto. Walang perfectong tao, walang perfectong simbahan. Walang perfectong pastor, walang perfectong leader. Lahat po ay nagkakamali. Subalit bawat tao ay mayroong positibong bagay tungkol sa kanila. Hello? Tingnan mo nga yung katabi mo. Di ba? May positive aspect siya sa buhay niya. Di ba? Ano ba nakikita mo? Yung positive sign? Ano? Baka nakikita mo sa katabi mo, negative sign. Ha? Lagi mong tatandaan, bawat tao ay meron niyang positibong bagay sa kanya. Makikita natin na ang ilan ay totoo, tapat, makatarungan. Ang iba ay magaling, mahusay, tapat na kaibigan. At yung ibang tao ay gumagawa ng mga bagay na kapuri-puri sa ating Panginoon. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 1 verse 3? Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naalala ko kayo. Bakit kaya gano'n ang sinabi ni Apostol Pablo? Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Tignan mo nga uli yung katabi mo. Nagpapasalamat ka ba sa Diyos dahil makita mo yung
kapatid mo sa pananampalataya. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano po ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Bakit sabi niya, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo? Ibig sabihin, hindi niya ito nakikita. He uses his imagination. At pagka naaalala niya yung kanyang mga kapatiran sa Pilipos, nagiging masaya siya. Nagiging magalangin siya. Nakakaramdam siya ng kakaiba na nagpapalakas at mas lalong nagpapabigay sa kanya ng determinasyon para magpatuloy sa kanyang ginagawa. Pagka naalala niya yung kanyang mga kapatiran sa Pilipos, mas lalo siyang namomotivate. Kaya di ba sabi niya sa kanina, no? Hindi sa Pilipos din, hindi ka abalahan sa akin kahit paulit-ulit kong sabihin sa inyo, palalahanan sa inyo. Bakit? Kasi masaya siya doon sa kanyang ginagawa at nagbibigay ito sa kanya ng motivation para siya ay magpatuloy sa kanyang ginagawa bilang apostol ng ating Panginoong Jesucristo na siya nagpapalaganap ng mabuting balita sa kanyang mga kababayan, maging sa kanyang mga kapatiran o kapatid sa pananampalataya. Dapat pagka inaalala natin ang isang tao, pagka nakikita natin ang isang tao, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Hindi yung, ako, andito na lang ito. Hinihingin na naman ito ng ano. Ano na mamaya ang gagawin ito sa akin? Balik-balik na to ah. Lagi na lang. Minsan kasi nananaig po tayo ng kasabihan sa 10 mong ginawa. Isa lang. Pag isa lang ang isang pagkakamali, yun ang makikita sa iyo. Sabi ko. Ibig sabihin sa 10 na ginawa mo, Burado. isa doon ay mali, lahat ng siyam na mabuti mong ginawa, marado mo. Ang nakikita lang sa iyo ay yung isang mali ginawa mo. Itigil ko naman to? Dapat natin kilalanin ang pinakamahusay sa iba. Dapat nadaraig ang isang mali sa siyang na mabuting ginagawa ng iyong kapwa. Amen? Sa hirap, tapusin na natin ito. Dapat nating abutin ang nawawala at nasasaktan ng mga tao. Church, tingnan natin ang mga patlang kaysa sa mga pagkakamali ng iba. Hello? Tingnan po natin yung mga patlang kaysa sa mga pagkakamali ng iba. At tayo po ang pupuno sa patlang na yun. Tayo ang magpupuno sa bakante na yun. Kaya si Apostol Pablo ay patuloy na nagsusumamo. Gusto niya sabihin sa kanyang mga kapatiran sa Pilipos na ituloy lang nila ang kanilang ginagawa. Ang kanilang kabutihan sa kanilang kapwa. Palaging inaabot ni Apostol Pablo yung mga taong nawawala, naliligaw ng landas. At pinahal niya ang kaluluwa at inaasam niya ang kaligtasan ng mga kaluluwa.
Yung mga tao hindi pa nakakilala kay Kristo. Sabi nga ng awit 126 verse 6, silang mga nagsihayong dalay binhid na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ibig sabihin, mga kapatid, ipanalo natin ang mga tao ito na hindi pa nakakilala kay Kristo. Dalhin natin sila kay Kristo. Huwag natin tingnan ang kanilang mga negatibong mga kaugalian at pagkatao. Huwag natin pong tingnan ang kanilang mga kakulangan. Tayo po mismo ang magpupuno sa kanila sa mga paglang na yun. Huwag natin silang tigilan. Lagi natin silang ipagdasal at ilapit sa ating Panginoon. So, ano po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga? Manatiling positibo sa isang negatibong kapaligiran. Sa paraan. Una, dapat tayong tumugon sa pag-ibig ng Diyos. Dapat natin i-reprogram ang ating pag-iisip. Dapat natin kilalanin ang pinakamahusay sa iba. Dapat natin abutin ang nawawala at nasasaktan ng mga tao. Yung salita pong dapat, ibig sabihin, ito po ay nagsasabi na kinakailangan natin gawin. Kinakailangan natin itong gawin ng mga ito upang sa ganon, tayo po ay manatiling positibo kahit tayo po ay nasa gitna ng mga negatibong pangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran. Church, ang pananampalataya kay Kristo ay nagbibigay daan sa atin na maging positibo sa negatibong mundo na ito. Kaya patuloy po nating alalahanin ang pag-ibig ng Diyos. Alalahanin natin na kahit tayo ay makasalanan, minahal tayo ng Diyos. Ganon din po si Lord sa iba. Ganon din po ang Diyos sa ibang tao. Sa ibang makasalanan, mahal din ng Diyos ang mga makasalanan na ito. Ganon din po ang ating iparating sa kanila. Ganon din po ang ipakita natin sa kanila. Pagmamahal at hindi po galit o anumang puot na ating pong mararamdaman. Sa halip ay ilapit natin sila sa ating Panginoon. Isang positibong patotoo ang magdadala sa iba sa ating tagapagligtas. Amen? Tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na umibig sa amin. At kahit puro negatibo ang mga nangyayari sa aming paligid, maging sa aming buhay na makaranas kami, Panginoon, ng iba't ibang kahirapan ng aming physical, emotional, bawat aspekto ng aming buhay. Subalit ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po Diyos dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. At sa kabila ng aming mga pagkukulang, ang iyong biyaya ay laging sapat at laging sariwa sa bawat umaga. Father God, we pray sa oras nito, na nawa ang mga mensahe mo ay patuloy na magsilbing hamon sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na kayo po ang patuloy na magbigay sa aming puso. Maglagay sa puso namin, Panginoon, ang maging passionate, maging mapagmahal, matuto kaming magpahalaga
Hindi lamang sa aming sarili, sa aming pamilya, kundi maging sa ibang tao. Dalangin po namin, patuloy po kaming bigyan, Lord, ng lakas at kapangyarihan upang abutin din yung mga taong nahihirapan, yung mga taong naliligaw ng landas. Hindi namin hanapin sa kanila anumang patnang, bagkus kami po ang magpupuno ng mga ito. Kaya tulungan po kami, O God. Gabayan mo po kami, samahan mo po kami, at magiging pagpapala kami sa iba. Salamat po, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin upang kami mag-encourage, magpalakas sa aming pong kapwa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.